Pero bago po tayo dumako po doon sa aking pag-aralan, tayo muna ay magbigay galang sa panalangin sa Panginoon. Muli o Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Tunay po Diyos na kayo po ang napakabuting Diyos na patuloy po na sumasama sa amin sa mga pananambahan, O Diyos. Kaya't kayo po ang sentro ng aming pananambahan ngayong hapon, simula pa kaninang umaga, O Diyos. Kaya't kami, Panginoon, ay samahan at malayang mangusap po kayo sa aming pong kalagitnaan. Muli, O Diyos, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. Napakaraming tagasunod ng isang religious party ang sumunod sa sumunod na itong pong nagaganap po na rally. Sila po ay sumama sa rallying ito. So, araw ng pagsamba, dapat nasa loob ng bahay panambahan, pero nasa rally. So, iba na talaga yung panahon. Sa ating pag-aaral ay tungkol sa pagsunod. So, yung ating pong paksa o topic, mga nagnanais na tagasunod ni Jesus. So, iba po ang tatalakayin naman natin. Iba kasi yung topic sa tatalakayin, no? Para hindi kayo malito, no? Ang tatalakayin, ito, inihayag ni Jesus kung anong uri o klase ng tagasunod ang nais sumunod sa Kanya. Ito po yung sa English flow ng ating, ang tawag dito sa Tagalog yun. Yung daloy. Ito yung daloy ng ating tatalakayin. Inihayag ni Jesus kung anong uri o klase na tagasunod ang nais sumunod sa Kanya. So, mayroon po tayong tatlong pag-aaralan. Anong uri o klase na tagasunod ang inihayag ni Jesus na nais sumunod sa Kanya? Una, tagasunod na nangakong susunod. Ikalawa, tagasunod na hindi handa. Ikatlo, tagasunod na walang sariling paninindigan. Ang Lucas Kabanata 9, talatang 57 hanggang 62, ay naglalahad ng mga aral ni Jesucristo tungkol sa pagtatawag sa mga disipulo na nagpapakita ng kahalagahan ng pagtugon o pagtalima sa kanyang pagtawag. Ang mga talatang ito ay naglalahad ng mga halimbawa ng mga taong tumugon sa tawag ni Jesucristo. Ngunit may mga kondisyon at mga hadlang. Unang puntos, anong uri o klase ng tagasunod ang inihayag ni Jesus na nais sumunod sa Kanya? Tagasunod na nangakong susunod. Talatang 57. Ang sabi sa talatang 57, habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa Kanya, ako'y susunod sa iyo
saan ka man magpunta. Sa ibang salin, susunod po ako sa inyo kahit saan. Nagbitaw ng pangakong susunod siya sa Panginoon kahit saan. Nangako siya. Anong tugon ni Jesus sa kanya? Ang tugon ng Panginoon sa kanya, paglilinaw o pagtatama ang tugon ni Jesus sa nangakong susunod sa kanya. Talatang 58. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang mga asong gubat ay may mga lungga at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Napansin nyo? Bakit hindi na lang sinabi ni Jesus na magaling, halika, sumunod ka? Bakit hindi yun na lang ang sinabi? Bakit sinabi, may mga lungga ang asong gubat, may mga pugad ang mga ibon sa himpapawid. At pagdating sa anak ng tao, ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Sa ibang pagkakasalin, walang sariling tahanan. Yung iba, walang mapagpahingahan. Inihahayag dito ni Jesus o ipinapakita na ang sumunod sa Panginoon hindi sa mga bagay na material ang prioridad, kundi espiritual ang prioridad. Inihahayag o ipinapakita dito ng Panginoon na ang pagsunod ay hindi madali. Hindi hayahay ang pagsunod sa Panginoon. Hindi ang pagpapayaman ang pagsunod sa Panginoon. Kaya yung pong nagturo na sabi nila prosperity gospel, parang dito paano nila ipapaliwanag? Kilala ni Jesus ang laman ng puso ng taong nangako na susunod siya kahit saan. Kanina binasa sa Mateo Kabanata 8, talatang 11, isang iskriba. Kahapon sa prayer meeting, ito yung na exhort ni Brother Mark. So, ang iskriba, kinikilalang dalubhasa sa kautusan. Marunong, alam niya. Magaling siya. Pero kung mapapansin po ninyo, ano yung kanyang tanong sa Panginoon, Mateo 22, 35-36, at isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay nagtanong sa kanya upang siya'y subukin. Kita nyo yung skriba? Talatang 36, sabi niya, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Kilala ni Jesus ang puso ng taong nagsabi ng susunod po ako saan man. Kaya sabi ko, ng pinag-aaralan ko, hindi,
madali namang sabihin na susunod. Sabihin na lang, alika, sumunod ka. Pero hindi yon ang isinagot ng Panginoon. Idinaan sa mayroong lungga ang asong gubat, may pugad ang mga ibon sa impapawid, pero pagdating sa anak ng tao'y walang matitiran. Kilala ni Jesus ang laman ng puso ng taong nagsisilapit sa Kanya. Buksan natin yung aklat po ng Juan, Kabanata 2. Anong sabi sa Juan, Kabanata 2, talatang 23 hanggang 25. Nang siya ay nasa Jerusalem, ng kapistahan ng Paskwa, marami ang sumampalataya sa kanyang pangalan nang kanilang makita ang mga ginawa niyang tanda. So, doon sa himala, doon sila na niwala. No? Kaya hindi, kung sa tanda, gaya ng sinabi kanina, alam po ninyo yung mensahe kanina at yung Sunday school kanina, halos nandun na lahat yung gusto ko ring ipaliwanag pero naipaliwanag na kanina. No? So, di ba, sabi kanina, nagpapasalamat sila doon sa mga bundok. No, sa mga madre, Sierra Madre. Pero hindi sila nagpasalamat kung papaano ba naitayo yung bundok, kung papaano ba nagkaroon ng mga puno. Ang Diyos ang hindi nila napasalamatan. Kaya, yun po. Sa 24, sabi niya, subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Tuloy natin, 25. At hindi niya kailangan ang sinuman upang magpatotoo tungkol sa tao sapagkat alam niya ang isinasaloob ng tao. Church, mga kapatid, walang may tatago o maililihim sa Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, alam ni Jesus kung nabigla lang ba ang lalaki? Alam ni Jesus kung silakbo lang ba o bugso ng damdamin nang nangakong susunod siya kahit saan? Alam ni Jesus, alam ng Panginoon. Alam ni Jesus kung hanggang sa salita lang siya at hindi makita sa gawa. Magaling lang siyang magsalita. Minsan mayroong ganun eh. Alam ni Jesus kung gusto lang niyang sumunod, pero ayaw niya ng mayroong commitment. Alam ni Jesus yun. Gusto mo lang sumunod pero ayaw mong i-involve yung sarili mo. Ayaw mo ng commitment. Alam lahat ng Panginoon. Alam ni Jesus kung dahil lang sa pakinabang ang hangad ng nangakong susunod sa Kanya. Walang may tatago o may lilihim sa Panginoon. May kasabihan tungkol sa pag-aasawa. Hindi ito tulad ng kanin na isinubo pag napaso ay iluluwa. Hindi ganon ang pagsunod sa Panginoon. Maring sabihin natin, kasabihan yan sa pag-aasawa. Tandaan, ang church, ang pakakasalan ni Kristo. Kaya mahalaga ang church sa mga mananampalataya.
Kaya huwag iwanan ang church. Kanina, narinig natin. Kung may problema, no? Narinig naman natin lahat yun. Huwag iwan ang church. Sabi doon sa nabasa ko, marami daw ang ibig sumunod kay Hesukristo sa simula. Bakit sa simula lang? Dahil hindi daw nila naunawaan na kailangan silang lumakad sa makitid na daan. Mateo 7, talatang 14, sabi, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan doon. Ang taong ibig daw sumunod kay Jesus ay dapat handang tumanggi sa sarili. Kaya nga sabi ko, yung mensahe kanina at yung Sunday school, kumbaga sa parang nakaugat ito pong ating pong tinatalakay po dito. Sa aklat ng Marcos, Kabanata 8, talatang 34, tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad, at kanila'y sinabi, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Handang magdusa, handang humarap sa pag-uusig. Kasasabi pa lamang ni Jesus sa mga alagad ng isang mabigat na bagay na kailangan siyang magdusa at mamatay. Marcos 8:31. Ipinahayag niya nung nalalapit na niyang kamatayan. Ngayon ay mas mabigat itong sinabi. Sila man ay kailangang magdusa at posibleng patayin din. Marami na ngayon ang pinapatay na mga mananampalataya o Kristiyano sa mga ibang bansa. Pinapanalangin sa prayer meeting yung Negria, at yung bansang Sudan, may mga pinapatay na mga mananampalataya. Ang sino mang susunod sa akin ay dapat tumanggi sa sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sinabi rin yan sa aklat ng Mateo 10, talatang 38, at sa Lucas 14, Kabanata 14, talatang 27. Pansinin, ang salitang sino mang susunod sa akin ay sumasaklaw o sumasakop sa lahat ng Kristiyano. Lahat ng Kristiyano ay tinawag na maging alagad ni Kristo. Ulitin ko, daranas ng pagdurusa at pag-uusig ang lahat ng susunod kay Kristo. Hindi pa natin alam kung ano pa ang idudulot nitong pinagigiliwan ngayon na AI, no? Na halos nagagawa na niya lahat. Kaya ito po ay isang bagay na makita natin. At sinabi yan sa aklat ng Juan, Kabanata 15, talatang 19 hanggang 20. Ano yung pagkakasabi?
Sabi rito, kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Talatang 20, alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo. Ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang inusig, kayo man ay kanilang uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyurman ay tutuparin din nila. At mapapansin natin na hindi tayo ligtas, hindi tayo exempted sa pagdurusa. Sinabi rin yan sa aklat ng ikalawang Timoteo 3:12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, pwede bang Kristiyano lang na wala ng daranasing pag-uusig? Kaya sabi ko nga kanina, ang mga tagasunod ni Kristo ay hindi po hayahay ang buhay. Tandaan, ang halaga ng pagsunod kay Hesukristo ay napakataas na uri ng pagsunod. Isipin, hari na mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sinabi yan sa unang Timoteo 6:15. Siya yung ating sinusunod. Yet, napakataas na pagsunod po ito. Kahit sabihin pa natin yung mga sumusunod sa pinakakilala at sikat na tao dito sa mundo, pero higit na napakataas po ang pagsunod natin sa hari ng mga hari. Tanong, tagasunod ba tayo ni Kristo? Nangako ba tayo na susunod kay Hesukristo kahit anumang mangyari? Tayo po at ang Panginoon ang makakasagot. Ikalawang puntos po tayo. Anong uri o klase ng tagasunod ang inihayag ni Jesus na nais sumunod sa Kanya? Tagasunod na hindi handa. Inaanyayahan ni Jesus ang iba na sumunod sa Kanya. Talatang 59, sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Isang napakalaking biyaya na anyayahan na sumunod sa hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Ibig sabihin, may plano ang Diyos sa buhay natin kapag tayo inaanyayahan o tinatawag, inaalok na sumunod sa Kanya. Ngunit, sumagot itong lalaki. Sumagot siya. Anong sagot niya? Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko ang aking ama. Nagpaalam muna. Hayaan mo muna akong umalis. Hindi pa siya nakandang sumama para sumunod. Ipinangako ng ilang may nais maging tagasunod bilang alagad ang kanilang pagiging handang sumunod kay Jesus. Ngunit, sinabi nila kay Jesus na hindi pa sila handa ngayon. Dito sa panawagan ng Panginoon, kailangan ng lalaki
kung susundin ang mahalagang responsibilidad na ito o tutugon sa panawagan ng Panginoon. Madalas na ang problema nating mga Kristiyano ay hindi ang pagsunod kay Kristo. Kahit sino, di ba, kapag tinanong mo, gusto mo bang sumunod kay Kristo? Tiyak sasabihin, oo, opo. Sino bang ayaw, di ba? Ang problema, yung handang agad na tumugon na sumunod sa paanyaya o panawagan ng Panginoon. At italaga ang ating sarili sa paggawa ng mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon. Yun ang madalas problema natin. Yung agad na tumugon. Pansinin, nung tinawag ni Jesus ang mga unang mga alagad niya sa aklat po ng Mateo, Kabanata 4. Pansinin, simula po tayo sa talatang 18. Sa paglalakad ni Jesus, yatin nyo yung pagmiministeryo ng Panginoon noon. Lakad. No? Wala pang mga sasakyan gaya ngayon na marami nang naglalabasan uri ng sasakyan. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon at tinawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, na naghuhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Anong sagot nila? Sagot ba nila? Hayaan mo muna. Kaagad, talatang 20, kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. At sa kanyang paglalakad mula roon ay nakita niya sa bangka ang dalawa pang magkapatid, Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, kasama si Zebedeo na kanilang ama, na nag-aayos ng lambat at kanyang tinawag sila. Anong sinabi? Saka na lang muna. Talatang 22, kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa Kanya. Sa ibang salin, noon di iniwan nila at sumunod kay Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ito ang isang bagay na makikita natin na problema, yung agad na pagsunod. Pero itong lalaking ito na iba, tagasunod na hindi pa handa. Nakakalungkot kung mawala sa atin ang mga pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon. Kailan pa tayo maglilingkod? Hindi na tayo pabata. Kaya kapag may paanyaya o panawagan na dumating mula sa Diyos, tumugon agad. Huwag saka na muna. Hayaan mo muna. O sa susunod na lang muna. Kawikaan 27, talatang 1, kung hindi ako nagkakamali, huwag mong ipagyabang ang araw ng bukas dahil hindi mo alam ang mangyayari sa araw ng bukas, sabi roon.
May plano ang Diyos sa buhay natin kung bakit inaanyayahan tayo na sumunod sa Kanya. Kaya sa mga makarinig ng pangaral tungkol sa salita ng Diyos, ito ang paraan ng Diyos na inaanyayahan tayo na sumunod sa Kanya. Sampalatayanan si Jesucristo at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tandaan, hindi tinuturo ni Jesus dito na di na natin kailangang igalang ang ating mga magulang, nagpaalam upang ilibing ang kanyang ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, talatang 6 na po, hayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay, subalit para sa iyo mayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Hayaan mong ilibing ng patay ang kanilang patay. Sa madaling sabi, hayaan ang mga patay sa espiritu na mamahala sa mga bagay na sa mundo. Dapat unahin na mga buhay sa espiritu ng mga tinatawag na mga na maging alagad ang gawain sa kaharian ng Diyos. Ang gawain ito ay di makapaghihintay. Walang gawain ang maaring mauna rito. Tingnan natin sa sinabi sa Mateo, Kabanata 10. Ang sabi sa Kabanata, Mateo, Kabanata 10, talatang 37 hanggang 39, ito ang sabi. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. 38. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Pansinin yung pagkakasabi na hindi higit sa akin. Dapat handa tayong unahin si Jesucristo kaysa ating pamilya. Pangalawa na lang ang ating pamilya. Ang tanong, handa ba tayo lagi bilang tagasunod ng Panginoon? Nakahanda ba tayo na tumugon sa paanyaya ng Panginoon? Tayo at ang Panginoon ang makakasagot. Ikatlong puntos. Anong uri o klase ng tagasunod ang inihayag ni Jesus na nais sumunod sa Kanya? Tagasunod na walang sariling paninindigan. Talatang 61 hanggang 62. Talatang 61 at sinabi naman ng isa pa, ako'y susunod sa iyo, Panginoon. Nagbitaw din ng pangako na susunod din sa Panginoon. Subalit, ngunit, di ba ang tawag dito pasubali? May pasubali. Hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko o sa ibang salin sa aking pamilya. Paano kung hindi siya payagan? Walang kasiguruhan, di ba?
So, ibig sabihin, wala siyang sariling paninindigan. Nakasalalay sa iba ang sarili niyang pagpapasya. Ano ba itong walang sariling paninindigan? Bibigay lang naman po ako ng halimbawa, Halimbawa lang yung kalakaran sa ating pong bilang Pilipino. Walang sariling paninindigan, O dito na lang, wag na tayong lumayo. Minsan, dahil hindi umatin si Papa, si Mama, o hindi umatin si Mister, wala na rin, hindi na rin natin si ganun, si asawa o si anak. Walang sariling paninindigan. Kaya nakakagalak yung mga nagpapatuloy lagi na umatin kahit na medyo sabihin natin na masama yung panahon, hindi na hadlangan. Pwera na lang po yung mga ng nakakaranas gaya ng narinig natin kanina, kung mayroon namang nararamdaman at sakit ay siyempre iba yun, ibang usapan yun. Napakahalaga sa puso ng taong ito ang kanyang pamilya. Ibig niyang sumunod kay Jesus, ngunit hindi kayang manindigan sa sarili. At ganito naman ang tugon ni Jesucristo, talatang 62. Ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Tulad ng isang magsasakang nag-aararo ng bukid. At naranasan ko po yan, yung mag-araro sa bukid. Na kapag ikaw ay lingon na lingon, maaring yung araro ay lumalim, Hindi kaya nung kalabaw dahil palalim. At kung hindi naman, paibabaw, walang naararong lupa. Kaya kailangan nakapokus ka, nakakonsentrate ka sa unahan lagi. Ang alagad ni Jesus ay dapat tumingin sa unahan lamang. Kailangan iisa lamang ang kanyang layunin. Ang layunin niya, i-prioritize o unahin ang pangwalang hanggan. Hindi pang temporary ang prioridad. Pangalawa lang ang pamilya. Pero, ang pangunahin ay ang pangwalang hanggan. Sabi rito sa talatang 62, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Binanggit. Kaya layunin, kaharian ng Diyos, pangwalang hanggan ito. Layunin na maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kasi sabi niya, hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, hahayaan mo ba na mamumuhay ng hindi karapat-dapat sa Diyos? Kaya ang focus o layunin natin sa buhay ay maging karapat-dapat sa Diyos. Tignan natin ang ating sarili. Yun ba yung nakikita ng Panginoon sa atin? Na mayroon tayong layunin na maging karapat-dapat sa Diyos? Iyan dapat ang layunin ng mga tagasunod ni Jesucristo. . Sa talatang 6
Sabi roon, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Ito rin ang layunin ng Diyos, kaya inaanyayahan tayo na sumunod sa Kanya, ipahayag ang kaharian ng Diyos. Ipakilala si Jesus na tagapagligtas. Minsan, pinapanood na lang natin o kaya pinagtatawanan o ano pa man yung mga tao. Yung pala, nangangailangan sila ng tagapagligtas din na hindi pa nila nakikilala. Kaya kapag usapin na ng pangwalang hanggan, may sariling paninindigan dapat ang mga tagasunod ni Jesucristo. Sa pagtatapos, unang puntos na pinag-aralan natin, nangakong susunod, pero itatama pa ang motibo. Ikalawa, hindi pa siya handa. Ikatlo, walang sariling paninindigan. Alin kaya sa tatlong ito ang uri o klase ng tagasunod ang kinabibilangan natin? Tayo at ang Panginoon ang makakasagot sa tanong. Sa Diyos ang papuri, tayo po'y manalangin. Muli o Diyos, kami nagpapasalamat sa mensahe na inyo pong ipinaabot sa amin. Tunay o Diyos na mayroon po kami dapat na unahin sa buhay namin, na aming pahalagahan, Panginoon, ang pangwalang hanggan. Kami o Diyos ay patuloy po na tulungan na makatugon kami, Panginoon, doon sa iyong panawagan na aming pong magampanan ng mga ipinagkatiwala mo, Panginoon, na gawain, Panginoon. Hindi po madali yung aming pong kalagayan sa mundong ito na nangyayari po ang mga kaguluhan. Ngunit alam namin, O Diyos, nakasama ka namin. Mula kaninang umagang mensahe mo ay nangusap, hanggang doon sa Sunday School ay nangusap ang salita mo na hindi kami pwedeng magpabaya sa aming sarili. Ibinigay mo ang utos na kami manalangin dahil dinidinig mo. Ikaw ang Diyos na dumidinig ng panalangin namin. Kaya maging sa mensahe ngayon, nawa o Diyos, patuloy po, Panginoon, na ilagay mo sa aming pong puso't isip na kayo po ang sentro ng aming buhay kung bakit narito kami na nabubuhay sa mundong ito. Alam namin, O Diyos, na kami ay manlalakbay lamang sa mundong ito. Kaya't nawa, O Diyos, layunin po nawa namin maging karapat-dapat sa iyong kaharian. Salamat sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen.